Para po sa ating mensahe, ngayong umaga tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng Aklat ng mga Awit at tayo ay malapit na sa katapusan ng buong aklat. Ito ay isang serye na sinimulan ni Pastor Diego ng I think 4 or 5 years ago na. At ngayon tayo ay matatapos na sa Aklat ng mga Awit. Tayo ngayon ay nasa Awit 146. Hayaan yung basahin ko muna sa inyo ang salin sa Ingles mula halos sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. Psalm 146. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Put not your trust in princes, in a son of man, in whom there is no salvation. When his breath departs, he returns to the earth. On that very day, his plans perish. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea and all that is in them, who keeps faith forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the sojourners. He upholds the widow and the fatherless, but the way of the wicked he brings to ruin. The Lord will reign forever, your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Mapapansin na ang awit na ito ay nagsisimula sa panawagan ng manunulat na purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa simula, ang kanyang kausap ay ang kanyang sarili. Sabi niya, praise the Lord, O my soul. At dito ay makikitang kanyang iniresolba na siya ay magpupuri sa Panginoon. Kaya't sinasabi niya sa kanyang sarili, O aking kaluluwa, purihin mo ang aking Panginoon. At dito nga sa talatang 2, ipinapahayag na niya ang kanyang resolve. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. At ito nga awit na ito ay ibabahagi sa buong bayan ng Israel. At ito'y magiging bahagi ng kanilang panalangin, magiging kanilang sariling pagsamba. Kaya't sila rin ay sasabihin, tinuturuan sila na sabihin sa kanilang sarili, praise the Lord, O my soul. At sasabihin din nila, I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. At sa katapusan, yun ulit ang pagtatapos. Dito sinasabi, praise the Lord. At sa huli, ang kausap na niya ay ang buong bayan ng Israel na tinatawag niyang Zion. The Lord will reign forever, your God, O Zion, to all generations. At sinasabi niya doon sa bayan, praise the Lord. So itong buong awit na ito ay isang panawagan na purihin ang Panginoon. Bigyan siya ng kaluwalhatian. Pero mula talatang 3 hanggang talatang 9, mapapansin ito ay hindi diretsyang tungkol sa pagpupuri lamang, kundi masasabing ito ay binibigyang laman ng manunulat kung ano ang dapat na maging pundasyon ng ating pagpupuri. Nagbibigay siya ng mungkahi, ano ang maaaring pagmulan nitong mayamang pagpupuri na kanyang tinatawag na magmula sa kanyang sariling kaluluwa at sa buong bayan ng Israel. Ang makikita nating tema ay ang tema ng tiwala. Magsisimula sa talatang 3, sinasabi niya, put not your trust in princes. At ito ay stated in the negative na huwag mong ilagay ang tiwala mo sa mga pinuno. Simula talatang 5 hanggang 9, at doon naman ay ibibigay niya ang contrast na kung sa mga pinuno, hindi mo dapat ilagay ang iyong tiwala sapagkat mauuwi lamang yun sa kabiguan, ay mapalad ka kung ang iyong inaasahan ng tulong
ay ang Diyos ni Jacob. Blessed is he whose help is the God of Jacob. So ito ang binibigay ng manunulat na maging pagmulan ng pagpupuri na kanyang tinatawag para sa kanyang sarili at sa buong bayan. Ang makita na ang Diyos lamang ang tanging pag-asa ng buong sangkatauhan. Hindi sila maaaring umasa sa kahit sinong tao, kahit sino sa kanilang mga kasama, kahit sino sa pinakamalakas sa kanila, pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, pinakamagaling o pinakamarunong, ay hindi nila maaasahan, kundi ang dapat lamang nilang pagkatiwalaan ay ang Panginoon, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng bayan ng Israel. Siguro hindi ganun ka halata kung ano ang koneksyon ng pag-asa at ng tiwala sa pagpupuri at kung bakit ito ang ibinigay ng manunulat na maging pagmulan ng kanyang pagpupuri. Pero mayroong kasabihan, ito ay nasa Biblia, Kawikaan, chapter 13, verse 12, na sinasabi, hope deferred makes a heart sick. Yung nabibigong puso o yung pag-asa na naaantala ay nakakapagpasakit ng puso. Yun yung direct translation sa ang Biblia 2001. Yun daw, kapag meron kang inaasahan at ito ay hindi natutupad, ito ay masakit sa puso. At ito nga ay isang kawikaan, ito ay para sa practical na buhay, at ito ay ina-apply ng marami, maging sa mga bagay na hindi naman spiritual. Ako, maging sa mga pinakamaliit na bagay ay nakasanayan ko na i-manage ang aking emotional na investment in anything para hindi ako magkaroon ng disappointment. Dahil pag umasa ka sa isang bagay, naniwala ka na meron kang matatanggap na maganda, pero ito'y hindi mangyari. Ito ay heartbreaking at para sa akin ay mas mahirap yun. At kaya minsan makakita ako ng mga kaibigan, mga kasama na parang ang lakas ng kanilang tiwala na may mangyayari sa kanila. Meron akong kilala na kapag meron siyang nakikitang may cancer o may sakit, parang sasabihin niya, in Jesus' name, ay gagaling ka. Kapag nagkakaroon ng ganung klaseng pagtiwala ang mga nakikita ko, ay ako natatakot talaga ako kasi maaaring siya ay magkaroon ng pananakit ng puso kung ito hindi mangyari dahil hindi naman nangangako ang Panginoon sa buong Biblia na ito'y bibigyan niya ng kagalingan. At meron talaga tayong makikita na minsan mananatili ang sakit sa maraming mga mananampalataya. Kaya hindi ako sumasang-ayon na mag-encourage ng ganong klaseng pag-asa dahil ito ay nakakasakit ng puso. At sabi ko nga, maging sa mga maliliit na bagay, nakasanayan ko na huwag talaga umasa. Merong lumabas na drama ngayon ng isang aking paboritong actress at kakalabas lang. At kahit sa ganung bagay ay hindi ko inaasahan. Nagkakaroon talaga ako ng excitement dahil isa siya sa mga paborito kong subaybayan ang kanyang mga lumalabas na drama. Pero ang aking talagang nakasanayan na rin dati ay lagi kong i-expect, papangit to after mga ilang episodes, madidisappoint ako sa huli. Kahit sa ganoong bagay ay nasanay na ako na hindi mag-encourage ng pag-asa dahil nga totoo ang experience ng tao na kapag siya ay nabibigo sa kanyang inaasahan, ito ay masakit, ito ay nakakapagdulot ng depression. Kaya yung tinuturo dito ng manunulat nitong awit ay masasabing kalinya noong tinuturo noong kawikaan na tinuturo sa atin kung saan tayo pwedeng umasa nang hindi tayo mabibigo. At dinidiscourage tayo na magkaroon ng kahit anong pag-asa sa kahit sinong tao. Kaya yun yung sinabi niya sa talatang 3
hanggang 4, put not your trust in princes. At simula talatang 5 hanggang 9 ay sinasabi niya kung kanino ka magkakaroon ng siguradong pag-asa, sino ang maaasahan mo na magdadala sa iyo sa katagumpayan, sino ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan, sino ang magdadala sa iyo sa kaligayahan. At yun ay walang iba kundi ang tinawag niyang ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng bayan ng Israel, ang Panginoong si Yahweh. Kaya't itong binubuo ng awit na ito, ang mensaheng kanyang naipipinta para sa atin ay na tayong mga mananampalataya ay magkakaroon ng kaligayahan, magiging masaya ang ating buhay, magiging tayong matatawag na blessed o mapalad kung ang ating pag-asa ay isasandig lamang natin sa Panginoong Diyos at hindi sa kahit sinong tao. Bilang mga mananampalataya na ang nais natin, ang ating pinakalayunin sa ating buong buhay ay ang papurihan ng Diyos. Ito ay isang magandang aral na inahatid sa atin ng salita ng Diyos na ipakita sa atin kung saan magmumula ang isang mayamang pagpupuri. Kung makita nga natin na ang Diyos ang siyang ating masasandigan ng ating pag-asa, matatayuan natin na sigurado tayong hindi tayo mabibigo, ay doon tayo magkakaroon ng kaligayahan na mag-uumapaw sa mayamang pagpupuri. Isa nga sa mga pinaka nakakagimbal kong nabasa na sinulat ni John Owen ay nung sinabi niya, reflecting from Psalm 50, kung saan sinabi ng Diyos doon na kung ako ay nagugutom, hindi ko sasabihin sa inyo, sapagkat paglilingkuran niyo ako, at hindi yun ang hinihingi kong pagsamba, kundi tumawag kayo sa akin, ililigtas ko kayo at luluwalhatiin niyo ang aking pangalan. So, parang reflecting on that or reflecting similar to that line of thought, ang sinabi ni John Owen ay, God is more glorified by believing in Him than in obedience to the whole law. Sa pagsampalataya sa Panginoon ay mas naluluwalhati ang Diyos kaysa sa pagtupad mo sa buong batas, sapagkat nga ang pagbibigay ng luwalhati sa Diyos ay kailangang mapakita na siya lamang ang nakagagawa ng kaligtasan dahil ikaw sa iyong sarili ay wala ngang kakayanan. Kaya ito man ay parang nakakagulat sa atin, nakakagulat to our natural senses yung idea, pero ito'y makikitang may katotohanan that God is more glorified in our believing in Him than in our obedience to the whole law. Sapagkat sa ating pagsampalataya ay naisusuot sa atin ang katwiran ni Hesukristo at nakikita natin na ito lamang ang ating tinatayuan para sa ating kaligtasan at hindi ang kahit anumang mga gawa, maging mga gawa na idinulot sa atin ng banal na Espiritu ay hindi natin matatayuan bilang ating pag-asa na tayo ay maligtas dahil maging yung mga gawa na iyon dahil sa ating kasalanan ay dinudungisan natin. So hindi natin maipipresenta yun sa Diyos para ito ang ating tayuan na ang ating pag-asa ng kaligtasan. Ang ating tinatayuan lamang ay ang katuwiran na ibinalot sa atin nung tayo ay sumampalataya sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo at sa ganitong paraan na ibibigay sa Diyos ang lahat ng luwalhati dahil napapakita na siya lamang ang nagdulot ng ating kaligtasan. At ito nga din ang dinidiin sa atin ng awit na ito na ang pagpupuri ay magmumula sa ating pag-unawa na ang ating tanging pag-asa ay ang Diyos lamang at hindi sa kahit sino mang tao. So para mas lalong maidiin sa atin ang mensahe nito, tignan natin kung paano niya ipininta itong imahe, itong larawan ng pagtitiwala at kung paano niya ipinag-iba kung
ano ang kinahihinatnan ng pagtiwala sa tao? Ito'y kabiguan, at na ang kinahihinatnan ng pag-asa sa Diyos ay pagiging mapalad o pagiging masaya. So ito, tingnan natin ano yung pagkakaiba. Una, sinasabi at gustong idiin sa atin ng manunulat na kapag ang tao ang ating sinasandigan ng ating pananampalataya, mauuwi lamang tayo sa kabiguan. Sabi niya, put not your trust in princes. Itong ginamit niyang salita na sinasalin into a prince ay tama naman. Yung mga mas literal na translation ng ginagamit na salin ay noblemen. Dahil ito ay mas general na term, it could mean also not necessarily yung official prince, kundi someone with a princely air or a princely status. Meron siyang mataas na kalagayan sa society, mas mataas siya sa marami, at meron siyang yaman, meron siyang kakayanan. At sinasabi ng manunulat, put not your trust in princes. At ating tandaan, nung itong mga awit, marami sa kanila ay sulat ni David, na isa sa mga prince na matatawag, isa sa mga pinuno, yung mga awit, kung hindi man sa panahon ni David, ay sinulat nung panahon na merong nagahari sa kanila, na kanilang binibigyang galang at kinikilala nilang instrumento ng Diyos sa pamumuno sa kanila. So, meron silang pag-unawa na maging yung pinuno sa kanila na itinalaga ng Diyos, maging si David mismo, ay hindi dapat sa kanila nakasalalay ang kanilang buong pag-asa, kundi sa Diyos lamang. Put not your trust in princes. Siguro sa panahon natin, yung mismong utos na yon, kung literal lamang, put not your trust in princes, ay parang malayo sa atin dahil hindi na nga uso yung pagkakaroon ng mga monarch, at ang mga nananatili na lamang ngayon na monarch ay isang symbolic monarchy na wala naman ng mga kapangyarihan. Pero nung panahon ng mga Hudyo, ang mga hari, ang mga prince, ay kinikilala minsan, nagkakaroon pa ng mythology around them, na sila ay mga anak ng Diyos. Merong marami sa mga hari ng ancient China o ng ancient Korea, ay laging merong ganong kwento na yung isa ay niluwa ng sun god, anak siya ng sun god at ng river god, at lumabas siya mula sa isang itlog. Ang tinutukoy bale ay si Jumong, kung di nyo alam. Yun yung kwento tungkol sa kanya. Yun ang supposed na kwento ayon sa kanilang mythology, doon nang galing daw yung kanyang buhay. Hindi siya isang ordinaryong tao, kailangan yung kanilang mga kinikilalang hari ay may ganitong kwento. At nagkakaroon nga ng ganitong mga paniniwala tungkol sa mga namumuno sa kanila. Kaya hanggang ngayon din minsan yung Emperor of Japan ay tinatawag na Emperor of Heaven, so mula sa kalangitan, at laging may ganun na mula sa langit ang kanilang otoridad. Dahil ganoon noong panahon na yon. Pero sa atin nga ay nawala na yung mga ganitong klaseng paniniwala generally, at hindi na tayo tumitingin sa mga prince, at siguro hindi tayo masyadong makarelate, at nagtataka tayo bakit kailangan silang balaan na wag ilagay ang kanilang tiwala sa mga pinuno. Masyado bang yung mga Hudyo ba ay natutukso na yun ang kanilang pagtiwalaan, yun ang kanilang puntahan para sa kanilang kaligtasan? Pero kung titingnan natin, maging tayo sa totoo lang ay naiba man ang pamamalakad ng mga gobyerno sa ating panahon, ay meron pa rin tayong ganoong pagtiwala sa mga pinuno. Ngayong may digmaan, umaasa ang mga tao sa Amerika. Ngayong tumataas ang presyo ng langis, ang hinahanap nila ay mga subsidy mula sa gobyerno. Ito ang inaasahan ng mga tao. Hindi ba ito'y masasabi na kanilang inilalagay ang kanilang tiwala at ang kanilang pag-asa sa mga namumuno sa gobyerno? So meron pa rin ganun. Hindi lang
as pronounced at hindi as religiously laden yung kanilang pagtitiwala doon sa Diyos, ngunit masasabi pa rin na nananatili sa kanilang puso na meron silang merong mga sumasagabal sa kanilang puso na ang Diyos lamang ang kanilang pagkatiwalaan at ang kanilang mga kakapitan ay ang mga namumuno. Pero hindi lamang mga pinuno ang tinutukoy ng manunulat dito. Ito nga, tandaan natin na isang tula at gumagawa lamang siya at gumagamit lamang siya ng mga imahe. At ginamit niya ang halimbawa ng isang prince, ng isang pinuno, dahil maaaring masabi na ang prince ay yun yung pinakamataas doon sa mga tao. At kaya kung sinabi nung manunulat na huwag niyong ilagay yung tiwala niyo kahit doon sa pinakamataas, so ibig sabihin, ang gusto niya sabihin ay huwag kayong magtiwala sa kahit sinong tao. Kung yung pinakamalakas sa inyo, pinakamagaling, pinakamakapangyarihan, maimpluwensya at ginagalang ng lahat. At siguro sa atin, kapag sinasabing prince, ang unang pumapasok, at least ako, ang unang pumapasok sa isip ko ay isang imahe ng taong mayaman. So, yun ang unang sumasagi, nakukonekta ko sa idea ng pagiging prinsipe. Siguro pinakamayaman among us ay maaaring yun din ang ating pinagkakatiwalaan. At kaya ang sabi ng manunulat, hindi lamang put not your trust in princes, kundi in a son of man, sa anak ng tao. Kahit sinong tao ay hindi natin dapat ilagay ang ating tiwala. Ngayon, hindi naman ibig sabihin nun na sinasabi sa atin ng manunulat ng banal na espiritu na pagdudahan natin ang lahat ng ating mga kapwa at hindi tayo magtitiwala sa ating mga magulang, sa ating asawa, sa ating pastor at lagi nating questionin kung meron bang kamalian sa kanila. Hindi naman yun ang tinutukoy ng sinasabing put not your trust in the Son of Man, sa kahit sinong tao, kundi na ang tinutukoy dito ay na wag maging sila yung pinakapundasyon ng iyong pag-asa. Wag maging sila yung sa kanila nakasalalay ang iyong kaligayahan, na kung mawala sila at kung hindi kanila matulungan, wala ka ng pag-asa. At nawawalan ka na ng pag-asa na ikaw ay magkakaroon pa ng kaligayahan. Kapag ganun, masasabing nilalagay mo nga ang iyong tiwala sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng put not your trust, hindi na pagdudahan sila palagi, kundi na wag isandal sa kanila ang iyong buong pananampalataya na sa kanila na nakasalalay ang iyong kaligayahan. At hindi mo ito dapat gawin dahil sa kanyang sunod na description, in whom there is no salvation. Dahil wala namang kaligtasan sa kahit sinong tao. Walang kaligtasan sa kanya. At ito yung punto na dapat sigurong maibalik na sa atin. Nung panahon ng mga manunulat ng awit, hindi naman niya necessarily tinutukoy ang spiritual salvation or in justification by faith alone, in Christ alone. Hindi ganun ang necessarily iniisip ng mga nagsusulat sa lumang tipan kapag sinasabi nilang salvation. Sa iba, ang tinutukoy nila ay yung kaligtasan mula sa kanilang mga kaaway kapag sila ay nasa gera. Ito ang magdadala at magdudulot ng tunay na kaligtasan. Siyempre, hindi naman wala doon yung kanilang pagtukoy sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Pero ang usually tinutukoy ng mga manunulat ay yung kaligtasan mula sa kanilang mga kaaway. Pero ganoon din ay meron silang pagkilala na yung kaligtasan ultimately ay nagmumula sa Diyos. Kaya hindi dapat isalalay ang ating pag-asa sa kahit sinong tao dahil hindi magmumula sa kahit sinong tao ang ating kaligtasan. Ito'y magmumula sa Diyos lamang. Ang kanyang paliwanag sa talatang 4
kung bakit mo hindi maaasahan ang tao. When his breath departs, he returns to the earth. On that very day, his plans perish. Dahil anumang kahanga-hanga ang isang tao, anuman ang kanyang galing, ay kapag siya'y namatay, ay nawawala na ang lahat ng kanyang mga plano. Ito madalas gamitin na imahe sa mga awit, maging sa Isaiah chapter 2, ginamit yung image ng yung tungkol sa hininga, at ito yung hina-highlight para mas lalo nating maunawaan na ang tao ay napaka-fragile. Minsan nga sa mga pelikula, kapag mas madami ito sa mga Pilipinong palabas, ay minsan mayroong mga nag-a-attempt ng murder ng mga nasa ospital. Ang gagawin ay para tuluyan ng patayin, yung gusto nilang patayin, ay tatakpan nila ng unan yung muka para lang hindi na makahinga. Yung ako sa bahay, yung unan ko, minsan nga din, pag nakasandal yung mukha ko doon, hindi din ako nakakahinga. So baka pwedeng effective. Pero ang point lamang ay, ganito ka fragile ang tao. Takpan mo lang yung ilong habang siya'y natutulog, pwede na siya mamatay. Anuman ang meron siyang magagandang plano para sa iyo, nangako siya na meron siyang itutulong sa iyo, at siguro meron talaga siyang kakayanan, pero kung mawala na yung kanyang hininga, nawala na lahat ang mga inaasahan mo sa kanya. Kaya't hindi mo maiaasa ang iyong buong kaligtasan sa kahit sinong tao. When his breath depart, he returns to the earth. On that very day, his plans perish. At ito ang pagpipinta ng manunulat sa kung bakit laging nauuwi lamang sa kabiguan kapag tayo ay umaasa sa tao lamang. Dahil ang tao ay limitado sa kanyang kakayanan, at kapag siya'y pumanaw na, malagutan lamang ng hininga, ay biglang nawawala na ang anumang kanyang mga dakilang adhikain sa buhay na gustong gawin para sa iyo, at mga pangako sa iyo ay hindi niya na magagawa dahil lamang siya'y namatay na. At dito niya ilalabas yung pagkakaiba ng Diyos. At dito ay ididirekta na tayo ng manunulat sa kung bakit ang Diyos ang dapat nating pagkatiwalaan. Mapapansin na sa kanyang pag-contrast ng kung bakit ang tao ay hindi mapagkakatiwalaan, ay 2 talata lamang ang kanyang inilaan. Pero sa talatang 5 hanggang 9, dito niya ay inilalahad ang kung paanong pag sa Diyos natin iniasa ang ating kaligayahan, tayo ay hindi mabibigo, tayo ay mapalad. At dito ay siguro sa atin, kung tayo gagawa ng tula, gusto natin may symmetry, gusto natin maganda yung pagkakahati, may balanse. Pero ang gustong ipakita siguro dito ng manunulat, kaya ganito ang kanyang pagkakahati, ay hindi mo talaga maihahambing ang tao sa Diyos. Yung tao, ito lang masasabi mo sa kanya, at pwede mo na siyang i-write off na siya ay pag tumiwala ka sa kanya, mamamatay lang yan, hindi ka maliligtas. At ito ang sa talatang 5 at 9 para lalong mas maidiin sa atin na ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan, ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng kaligayahan. Dito naglaan siya ng lahat ng mga talatang ito. At dito sinasabi niya, "Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord is his God." Kung yung tao sa kanyang limitasyon at sa kanyang kahinaan ay malagutan lamang ng hininga, ay hindi niya na magagawa ang kanyang mga plano. Ito nga ang pagkakaiba ng Diyos. Kung ang tao ay namamatay at ang kanyang mga plano ay hindi natutupad, ang Diyos ay immortal, hindi siya namamatay at tinatapos niya ang lahat ng kanyang plano. Kung siya ay naglayon na magligtas ng mga makasalanan, ito'y natatapos. Kung naglayon siya na ikaw ay iligtas at nangako siya na kung sumampalataya ka sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo, ikaw ay dadalhin niya sa kaluwalhatian at bubuhusan niya ng pag-ibig ng walang hanggan, ito ay gagawin niya
dahil hindi natatapos ang buhay ng Diyos at lahat ng kanyang mga plano ay kanyang pinangyayari. So itong mga nilagay ng manunulat ay designed para makita natin yung pagkakaiba ng Diyos doon sa kahinaan ng tao. Ang taong namamatay at nabibigo sa kanyang mga plano ay hindi maihahalin tulad sa Diyos na ang lahat ng kanyang mga plano ay nagagawa niya. Nagsimula ang manunulat na sinabi, whose hope is in the Lord his God, who made heaven and earth. At sinimulan niya na agad para ihambing yung tao na hindi man lang makakawala, takpan mo lang ng unan sa muka. Itong Diyos ay lumikha ng langit at ng lupa, the sea and all that is in them. At ito ay nagpapakita na agad ng kanyang malaking kapangyarihan, ng kanyang kadakilaan, at ng malaking pagkakaiba ng Diyos at ng tao. Ang Diyos ang lumalang ng langit at ng lupa, yung dagat at lahat ng naroon. He made heaven and earth, the sea, and all that is in them. Itong sunod na sinabi sa talatang 6, who keeps faith forever. Kung yung tao, pag iyong inasahan, ay mabibitawan ang iyong pananampalataya, itong Diyos, kung sa Kanya mo iasa ang iyong kaligayahan, sa Kanya mo iasa ang iyong kaligtasan, ay itatago niya ito, pangahawakan niya ito, at ito'y Kanyang iingatan. At hindi niya ito mabibitawan, at yung inilagay mong pag-asa sa Kanya ay hindi mawawala, hindi ito mabibigo. Kaya't sinasabi na sa Kanya ka sumampalataya dahil He keeps faith forever. Mula talatang 7 hanggang 9, ang ginamit ng manunulat ay a series of verbs. Pero ang punto na mas magandang makuha natin kaysa na usisain pa natin ang bawat isang gusto niyang sabihin, ay para doon sa contrast with the man na his plans perish, itong Diyos ay nagagawa niya ang lahat ng kanyang plano. Kaya dito sinabi, He executes justice, He gives food to the hungry. Natutupad niya yung hustisya para doon sa mga nahahapis at siya ay nakapagbibigay ng pagkain doon sa mga nagugutom. Maaaring ang tao ay mayroong kabutihan, maaari silang maging mabait, maging ang mga taong hindi mananampalataya ay meron naman talagang makikita ang mga nananatiling ilaw mula sa Diyos sa pagkakalikha sa kanila, kaya't sila'y namumuhay pa rin ng may panlabas na katuwiran habang ang kanilang puso ay hindi nakatuon sa Panginoon. At maaari na at lalo na yung mga mananampalataya ay merong mga nagagawa. Nakakagawa sila ng mabuti mula sa kaibuturan ng kanilang puso at ito'y mula sa pananampalataya at para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang isang mabuting tao, kung ikaw ay nakulong, maaari kang dalawin, maaari kang samahan sa iyong kalungkutan. At kung ikaw ay bulag at may isang mabait na tao na gusto kang gabayan, samahan at siguro maging tumulong sa iyo sa iyong paglakad sa mundo na dahil sa buong buhay mo hindi ka makakita at maaaring may isang tao na ialay ang kanyang oras, ang kanyang buhay para tulungan ka at samahan ka na kayanin mong lumakad sa mundong ito kahit na ikaw ay bulag at siya'y mahihirapan sa kanyang pagtulong. Pero ito nga ang limitasyon ng kakayanan ng tao, hanggang dun lamang ang kaya niyang gawin. Pero ang Diyos, dito sinasabi ng manunulat, the Lord sets the prisoners free. Ang Diyos, ang Panginoon, ang nakakagawa na siya ang magpalaya ng mga nakakulong. At siya'y nagbubukas ng mata ng mga bulag. At dito'y iniiba ang limitasyon ng tao sa walang limitasyon na Diyos. Ang Diyos ay hindi dadalaw lamang sa mga
nakukulong or sasamahan lamang ang mga bulag. Ang Diyos ay may kakayanan na palayain ang mga nakakulong at buksan ang mata ng mga bulag. At mas lalo na, mas mahalaga na at para sa atin na mga mananampalataya ay sa ating panukat ay tingin natin mas mahalaga yung espiritual na pagkakakulong at espiritual na pagkakabulag. Maraming mga tao na hindi pinapalaya ng Panginoon mula sa kulungan. Maraming mga bulag na hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang mata. Pero ito ang yaman ng biyaya ng Diyos na ang mga taong nakakulong sa kanilang kasalanan at mga bulag sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang kanyang mga binibiyayaan ng kalayaan at ng pagbukas ng kanilang mata. Ito ang ating pananampalataya na ito ang kapangyarihan ng Diyos, ito ang kabutihan ng Diyos na hindi lamang yung panlaman ang ibibigay niya sa atin, kundi itong mas mahalaga ang pang-espiritual na biyaya na tayo ay palayain mula sa ating kasalanan at bigyan ng liwanag na makita ang tamis ng pag-ibig ng Diyos. At ito ang naniniwala tayong tunay nating kaligayahan. Manatili man tayong bulag physically, manatili man tayong nakakulong, kung tayo ay bigyan ng Diyos ng kanyang biyaya na makilala ang kanyang pag-ibig, ito ay isang langit para sa atin. Langit para sa atin na makilala ang pag-ibig ng Diyos kahit man impyerno ang ating buhay. Ganoon ang yaman ng binibigay sa atin ng pag-ibig ng Diyos. At kung ganito ang pagkakaiba na ang tao ay hindi mapagkakatiwalaan, ay mabibigo lamang ang ating pag-asa sa kanila, at sa Diyos ay lagi tayong madadala sa katagumpayan, madadala tayo sa kasiyahan. Siyempre ang lahat ng ito ay binubuo lamang ng manunulat upang idiin nga sa atin na ang ating tanging pag-asa ay ang Panginoon. At siyempre ito ay upang tayo, una ay ilagay nga natin ang ating pananampalataya, una hindi sa mga tao. At kung tayo ay kukuha ng aral mula sa awit na ito yung main na masasabi nating special na imperative verb. Kung titignan natin, meron lamang 3 imperative verbs dito sa buong awit na ito. Yung una, praise the Lord, at yung huli, praise the Lord din. At merong iisa lamang na unique at masasabi nating ito yung gustong idiin noong manunulat. Put not your trust in princes. Ito ang sigurong dapat nating ihamon sa ating sarili na ito ang panawagan sa atin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng awit na ito. Na kilalanin natin kung sa anong mga aspeto ng ating buhay ating nilalagay ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng tao. At siguro sasabihin natin ay hindi ba laos na yung aral na yan? Nakasulat nga yan sa likod ng mga jeep, in God we trust. Pero ito nga ang dapat laging idiin sa atin sapagkat tulad nga ng ating inaawit, ay meron tayong pagkiling na sa Diyos ay lumayo. Dahil ito ang ating likas na pagkamakasalanan, maging ang mga tao na nagpapahayag na sila'y sumampalataya na kay Hesukristo. Ito yung nangyari sa mga taga-Galacia, tinanggap nila ang pangangaral ni Apostol Pablo, pero mabilis lamang ay sila'y nalihis mula sa kanilang pananampalataya. At kaya magandang pinapaalala sa atin, put not your trust in princes. Isang kilalang talata na siguro malapit sa mensahe nito ay yung Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart, lean not in your own understanding. At siguro isa ito sa mga prinsipe na hindi natin naisip na ating pinagtitiwalaan ang ating sarili. Karaniwan, yung Proverbs 3:5
ay siguro inuunawa ng mga tao ayon sa batas. At ang tingin nila ay ang tinutukoy dito, siguro ang naiisip na lang nilang application ng lean not in your own understanding ay lean not in your own understanding of what is right and what is wrong. So, ang kanilang pag-iisip ay nandun sa batas. Kung ano dahil sa tingin natin, yun ang kulang sa mga tao. Ang kulang sa kanila ay siguro di lang nila nauunawaan talaga kung ano ang tama at kung ano ang mali. At sila ay naninindigan sa kanilang sariling pag-unawa na hindi ito ang tama, itong naramdaman ko, how can something so wrong feel so right all along? So, yung mga ganong klaseng mga pag-iisip ay tingin natin yun ang tinutukoy lamang. At totoo na mahalagang maunawaan natin at isukat natin ang ating pag-iisip ayon sa salita ng Diyos at turuan natin, maturo sa atin kung ano talaga ang batas na ibinibigay sa atin, kung ano talaga ang sukatan ng kabanalan, sukatan ng kabutihan, at kung ano talaga ang tama at kung ano mali. Pero tandaan natin, hindi ito ang pinaka-problema ng tao. Maging sa mga hindi mananampalataya at hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, maging sa mga taong hindi at all nadalhan ng pangangaral ng salita ng Diyos, ay may nananatili sa kanilang pag-unawa kung ano ang tama at mali. Kaya sa lahat ng kultura, sa buong mundo, sa buong kasaysayan, ay meron silang mga alam na tama, na hindi dapat pumatay. At meron silang pag-unawa, bagamat ito'y lumiliko, na hindi dapat mangalunya, na hindi dapat magnakaw. Pagkat nananatili sa kanila, sa kanilang pagkakalikha, ang pag-unawa kung ano ang tama at ang mali. At kaya hindi dapat natin dito itigil ang pag-unawa ng sinasabing lean not in your own understanding, kundi not law but gospel. Ito yung pinaka hindi nauunawaan ng tao. Dahil maging ang pinakamarunong na tao, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ay maging ang pinakamarunong na tao, hindi ito abot. Para sa kanila, ito'y kahangalan dahil hindi nila maunawaan. Dahil nga, ang Ebanghelyo ay nagsasabi, yung makasalanan ay maliligtas sa pananampalataya lamang. Kaya kung tanggapin niya si Jesucristo at tumiwala siya sa pangakong biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, yun ang kanyang kaligtasan. At maliligtas siya kahit na siya ay makasalanan at hindi dapat hindi siya dapat na paboran ng Diyos. Ito ay kahangalan sa tao. At ito nga yung naging tukso sa mga taga-Galacia na iwan yung Ebanghelyo. At ito yung mas ikinagalit ni Pablo kaysa doon sa mga sumusuway sa batas, sa mga taga-Korinto. Ang kanyang mas pinag-alala, bakit kayo lumalayo sa pananampalataya? You are severed from Christ. You who would be justified the law, you are severed from grace. Kayo ay nawawala sa biyaya kung kayo ay namumuhay ayon sa inyong sariling gawa. So ito nga nangyari ay yung mga taga-Galacia ay hindi man lang na ayaw ko na ng Christianity, gusto ko nang mamuhay lamang following my own desires, kundi gusto nilang mamuhay in a very religious way. At ito'y kinagalit ni Pablo na sinabi niya, bakit nyo idinadagdag yan sa pananampalataya? And hindi tinutukoy ni Pablo at di niya ibig sabihin na walang saysay ang pamumuhay ng ayon sa batas ng Diyos, kundi mali ang pagdadahilan na yung mga taga-Galacia gusto nila ngayon na dito nila makuha ang kanilang katuwiran sa harap ng Diyos. Na dito sila mabilang na matuwid, dito nila makuha ang kanilang kabutihan. Dito ang kanilang naisip na solusyon sa kanilang kasalanan, na ayusin ang kanilang sarili, na mamuhay ngayon sa kanilang sariling pagsunod sa batas at ito ang kanilang tatayuan. So sila ay nilalagay ang kanilang pananampalataya sa kanilang sarili. They lean on their own understanding
of salvation. Pero sa totoo lang, kapag ganon, ay nawalan ka rin ng pag-unawa ng batas. Dahil ang sinasabi ng batas ay hindi mo ito nagagawa. Kaya kung dalhin mo din yung tunay na pag-unawa ng batas, ay ang sinasabi nito sa iyo, kahit na meron ka mang magawa na mga kabutihan, ang masasabi nito sa iyo at mapapagtanto mo, hindi ko pa rin na ibibigay, hindi pa rin ito katwiran sa harap ng Diyos. Ako'y makasalanan at wala pa rin akong ibang pag-asa kundi ang tumayo sa katwiran ni Hesukristo lamang. Kaya ito ang ibig sabihin ng lean not on your own understanding, o na kung ano ang dapat nating tiwalaan. We trust God with our whole heart na tayo nga ay makasalanan at walang ibang pag-asa kundi ang kanyang biyaya lamang sa pamamagitan ni Hesukristo lamang. At kaya kung hindi sa kahit sinong tao ilalagay ang ating pananampalataya, ang simpleng mensahe nga ng awit na ito ay ilagay natin ang ating pag-asa sa Diyos lamang. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. Dahil ang Diyos na ni Jacob, ang Panginoong si Yahweh, siya ang nagpapalaya ng mga nakakulong, nagbibigay ng liwanag sa mga nabulag, at siya ang tunay na nagdadala ng kaligtasan. Kung titingnan natin ang lahat ng ito at kanyang ang pinakaginawa niya sa buong awit na ito sa nung manunulat, ay gumawa ng contrast between trusting man and trusting God. Kapag ikaw ay nagtiwala sa tao, ikaw ay mabibigo. Kung ang nilagay mo ang iyong pag-asa sa Diyos, ikaw ay mapalad. At ito nga ang isang kababalaghan ng katuruan ng Ebanghelyo, sapagkat hindi ba't ang ating Panginoong Hesukristo na sinasabi nating siya ang object of our faith at siya lamang ang tanging dating dapat tungtungan ng ating pananampalataya, ay siya'y tao at siya mismo ang gumagamit ng titulo na Son of Man. Sa Book of Mark, kapag titingnan nyo yung author, kapag i-describe niya si Jesus, ang tawag niya ay Son of God. Pero si Jesus mismo, ang tawag niya sa kanyang sarili ay Son of Man. So ginagamit niya yung titulo na ito. At sinabi nitong manunulat, wag mo daw ilagay ang iyong tiwala sa Son of Man, sa anak ng tao. At ito nga ang dapat nating maunawaan, na ang ating Panginoong Hesukristo ay iba. Sapagkat dito ang pagkakasabi, ang Son of Man, there is no salvation. Kaya hindi ka magtitiwala sa anak ng tao, ay there is no salvation. Pero ano ang sinasabi sa atin tungkol sa Panginoong Hesukristo? Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, there is salvation in no one else except in the name of the Lord Jesus Christ. At doon lamang sa taong si Hesukristo, sa kanya lamang may kaligtasan. Kaya una siya'y naiiba na agad doon sa description sa tao. Hindi natin sila pagtitiwalaan, hindi natin sa kanila ilalagay ang ating pananampalataya, because in them, there is no salvation. Pero ito pa sa talatang 4, sabi sa tao, kaya hindi mo siya pagkakatiwalaan, when his breath departs, he returns to the earth, on that very day his plans perish. At ito din ay ibang-iba tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, nung siya'y nalagutan ng hininga, doon natupad ang kanyang mga plano. Doon nangyari ang kaligtasan. Doon nabigay sa atin ang kaligtasan. Dahil sa kanyang kamatayan, binayaran niya ang kasalanan ng lahat ng kanyang mga hinirang. At sino lang ang mga sumampalataya sa kanya, sino man ang tumanggap ng pangakong biyaya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay siyang maliligtas, siyang kikilalaning mga anak ng Diyos.
Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, I decided to know nothing among you except Christ and Him crucified. At ang iba dito kung si Pablo na malamang ay pinalaking umaawit ng Psalm 146, to not put your trust in the Son of Man, dahil sa pag siya'y namatay ay wala ng pag-asa sa kanya. Ngayon sinasabi niya na ito lamang ang pinakasentro ng aking pagtuturo sa inyo. Ipangaral ang isang taong patay. Dahil sa pamamagitan nito, ang pagkakasabi niya, that your faith may not rest in the power of man, in the wisdom of men, but in the power of God. Upang inyong pananampalataya ay hindi sumandig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan lamang ng Diyos. Ang ipapangaral ko lamang sa inyo ay si Jesucristo at siyang patay sa krus. Dahil ang mensahe ng Kristong crucified ay ito nga, na ito ang ating tunay na problema. Siguro kaya ang mga tao ay nilalagay ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pag-asa sa iba't ibang mga tao, iba't ibang mga pwedeng pagkatiwalaan, sa mga pinuno, sa mga princess, o maging sa kanilang sarili, dahil mali nga sila ng pag-unawa kung ano ang kanilang problema. Kung ang tingin lamang nila ang kailangang malutas ay ang digmaan sa Iran, ay pwede nga silang umasa na lamang sa isang makapangyarihang bansa, sa makapangyarihang pinuno para ito ay lutasin. Kung ang kanilang problema ay ang mga mamahal na bilihin, maaaring ang may sense na sila ay umasa na lamang doon sa mga namumuno sa gobyerno para sila ay matulungan sa kanilang mga gastusin o sa kanilang mga kikitain. Sa atin minsan ang ating mga problema, ang tingin nating ating pinakapangailangan ay malutas ang ating mga sakit, ang ating mga emotional problems, pero ang nawawala nga dito ay hindi natin nakikita ang ating tunay na kalagayan. Kaya ang turo ng Heidelberg Catechism, what do you need to know in order to live and die by discomfort in Christ? Sabi, 3 things. First, the greatness of your misery. At dito yung hindi natin nauunawaan na kung gaano talaga kalala ang ating problema. Mas malala sa digmaan sa Iran, mas malala kaysa sa mga pagtaas ng presyo ng bilihin, mas malala sa mga sakit na ating pinagdadaanan, maging sa mga pinakamalubhang sakit na maaaring dumapo sa kahit sino sa atin. Ang pinaka-problema natin ay ang ating kasalanan. At dahil ito ang ating problema, ang tanging paraan lamang ay na si Kristo ay magbayad ng kasalanan na siya'y mamatay doon sa krus. Kaya ito ang pinapangaral ni Pablo palagi. Ito din ang sinisikap namin na laging ipangaral lamang upang ang inyong pananampalataya ay hindi sumandig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos lamang. Tayo ay mga makasalanan. Ito ang ating pinakamalubhang kalagayan. At sa ating buong buhay, ito ang ating kalagayan. Kaya ang panawagan sa atin, sa ating buong buhay sa laman, we live by faith in the Son of God. Ay laging nakasalalay lamang sa ating Panginoon kay Jesucristo. Dahil tayo nga ay makasalanan at ang kailangan natin ay ang katuwiran ni Kristo na maibihis sa atin upang tayo tumayo sa kanyang harapan at tayo matanggap at mapatawad sa ating mga kasalanan, tanggapin sa presensya ng Diyos, magkaroon ng paikipisan sa Ama at sa Anak. At sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ay tunay na mangyayari sa atin yung sinasabi dito ay, blessed is He whose help is the God of Jacob. Tayo ay mapalad kung sa Kanya natin ilagay ang ating pananampalataya. Sa Acts chapter 13 verse 30, may sinabi doon na si David
ang prinsipe ng Israel, ay namatay. Talagang they made the point to say that, I tell you, David died. Pwede pa naming dalhin sa inyo yung kanyang mga kalansay sa kanilang pangalan para lang ipakita sa inyo na talagang siya ay namatay. Ngunit yung anak ni David, itong si Jesucristo, he did not see corruption. Kaya nga, tungkol nga sa kanya, hindi mag-a-apply itong limitasyon. Sa Luke chapter 4, makikita natin si Jesus. Meron dong salaysay na si Jesus ay nagbasa ng scroll from Isaiah. Yung binasa niya doon, sinabi, the Spirit of the Lord is upon me. At ano yung kanya daw mga gagawin? Magpalaya ng mga bilanggo, magbigay ng sight to the blind, and to lift up those who are bowed down. Ginamit ni Jesucristo itong mismong description ng kung ano ang ginagawa particularly ng Diyos at hindi ng tao. At kaya nga ang ating tanging pag-asa ay ang Panginoong Jesucristo lamang dahil siya ang ating tagapamagitan. At kaya itong ating Panginoon na namatay sa krus at nabuhay muli, masasabi tungkol sa Kanya, itong talatang 10, the Lord will reign forever, your God, O Zion, to all generations. Kung ating maunawaan na siya lamang ang ating maaasahan, masasandigan ng ating pag-asa, ito ang magdudulot sa atin ng isang buong buhay na tayo nagpupuri sa Kanya, nag-aalay ng kaluwalhatian na narapat sa Kanyang pangalan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagpapaalala nga sa amin na ikaw lamang ang aming dapat na pagkatiwalaan, lalo na tungkol sa aming kaligtasan. Panginoon, sa aming kahinaan, maging kami na mga sumampalataya na ay meron pa ring pagkiling na lumayo sa iyo. Meron pa rin sa aming puso na pag-iisip na maaari kaming tumayo sa aming sariling katwiran o minsan ay dahil nalilimutan namin kung ano ang aming tunay na kalagayan, ano ang aming tunay na kalugmukan, ay umaasa kami sa tao, umaasa kami sa aming sarili. Nawa nga Panginoon ay tulungan niyo kami na sa aming mga puso laging manatili na meron kaming pag-unawa na ang aming tunay na kalugmukan, ang aming tunay na problema ay ang aming kasalanan. Nang sa gayon sa aming buong paglakad ay kumapit lamang kami sa katwiran ng iyong anak na ibibihis sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan na ito lamang ang aming tanging pag-asa. Nang sa gayon ay lalo pang mag-umapaw mula sa aming mga puso ang malugod na pagpupuri sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.